Ang Pilipinas ay malapit nang mawala sa mapa bilang isang bansang may kinabukasan. Iyan ang pangungusap na malamig na binitawan sa akin ng mga eksperto sa buong mundo. Ngunit sa taong 2025, kinailangan kong kainin ang aking mga sinabi. Inihayag ng isang lihim na ulat sa aking mesa ang mga numerong halos imposible. Sa susunod na 10 taon, ang bilang ng mga taong pinipiling manirahan sa Pilipinas ay tataas, salungat sa lahat ng teorya. Ako si Jose Santos, isang population statistics investigator na naniniwalang hindi kailanman nagsisinungaling ang mga numero. Lumapag ako sa Ninoy Aquino International Airport na may pagmamalaki. Iniisip na mahuhuli ko ang anumang pagkakamali sa datos. Ngunit ang tanawin sa aking harapan ay sumampal sa akin ng mas malakas kaysa sa sinuman. Hindi ito mga murang manggagawa. Sila ay mga pamilya ng mga akademiko, inhinyero at mamumuhunan na handang iwanan ang mataas na sahod para sa iisang bagay, kaligtasan, tiwala, at dignidad ng pamumuhay bilang tao. At iyon ang simula ng ikalawang bansa, isang bansa na hindi isinilang mula sa lupa, kundi mula sa puso ng mga tao. Nakatayo ako sa ilalim ng matinding puting ilaw ng NAIA, na parang nasa ilalim ng isang scanner na sumusuri sa aking sariling puso. Ang mga tao ay naglalakad sa isang ritmo na hindi nagmamadali ngunit hindi rin nag-aatubili. Ang mga anunsyo sa iba't ibang wika ay naghahalo na parang agos ng tubig. At sa sandaling iyon, nagsimula kong maunawaan na ang tunay kong pagkakamali ay hindi tungkol sa mga numero. Ito ay tungkol sa salamin na matagal ko nang suot, isang salamin na nagpangyari sa akin na tingnan ang isang bansa bilang isang graph lamang ng kapanganakan at kamatayan, tingnan ang isang lungsod bilang isang trendline lamang ng ekonomiya, at nakalimutan na ang mga tao ay hindi nagpapasya na lumipat ng buhay dahil lamang sa mga dahilan sa accounting. Lumilipat sila dahil may tinatakasan sila at may hinahanap na hindi mabibili ng pera. Dati akong natawa sa aking sarili nang marinig ko ang terminong ikalawang bansa dahil parang isang slogan sa advertising. Ngunit matapos makita ang mga mata ng mga taong kararating lamang mula sa eroplano, mga matang hindi nagpapakita ng pananabik ng isang turista, nalaman ko na ang terminong ito ay may bigat na hindi matatawaran. Ito ang pangalan na ginagamit ng mga tagalabas upang tukuyin ang kakaibang penomenon na nabubuo sa Pilipinas. Isang penomenon na hindi isang bagong mapa, hindi isang bagong watawat, hindi isang deklarasyon ng kalayaan. Ito ay isang espasyo sa puso kung saan maraming tao ang nagsisimulang ituring na kanilang tahanan kahit na iba-iba ang kanilang pasaporte. Ang ikalawang bansa ay isang komunidad na nabuo mula sa tiwala at dignidad. Isang bansang walang hangganan, ngunit may malinaw na mga limitasyon sa maliliit na pag-uugali ng mga tao. Ang hindi pagpapahiya sa iba sa publiko, ang pagbibigay ng espasyo sa isa't isa sa daanan, ang pagsasalita sa isang tono na nagpapanatili ng dignidad ng iba nang hindi binabawasan ang katotohanan. Dati kong iniisip na ito ay simpleng kagandahang asal na Asyano, ngunit nang ang mundo sa labas ay napuno ng agresyon at kawalan ng tiwala, ang mga kagandahang asal na ito ay naging isang uri ng istruktura ng kaligtasan, isang pader na hindi gawa sa bakal, kundi sa pagtanggap na ang kabilang partido ay tao rin tulad natin. At iyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang handang iwanan ang mataas na sahod para sa isang buhay na hindi nangangailangan ng baluti araw-araw. Habang hinihila ko ang aking maleta sa pila ng imigrasyon, narinig ko ang isang dayuhang lalaki na bumulong sa kanyang asawa, "Dito, siguro, maaari nating hayaang maglakad ang ating anak ng walang takot." Ang pangungusap na iyon ay hindi malakas, ngunit tumama ito na parang martilyo dahil sinasalamin nito ang bagay na sinusubukan kong itanggi, na ang tunay na kayamanan ay hindi ang balanse sa bangko, kundi ang kakayahan ng ating nervous system na mag-relax sa pampublikong lugar. Ito ay ang pagtingin natin sa isang estranghero at hindi agad iniisip kung sasaktan ba nila tayo. Kung ang Pilipinas ay umaakit sa mga taong ito, ang atraksyon ay malamang na hindi mga mararangyang pangako dahil sapat na ang nakita nilang mga pangako upang hindi na maniwala sa mga salita ng basta-basta. Dapat itong isang karanasan na kanilang nararamdaman mismo. Kaayusan na hindi kailangang isigaw, kagandahang loob na hindi pagkukunwari, at paggalang na hindi nagpapababa sa sinuman. Naalala ko ang salitang pakikisama na karaniwan sa mga Pilipino ngunit sa bibig ng mga dayuhan, ito ay isinasalin bilang isang bagong pakiramdam, ang pakiramdam na isinasaalang-alang ka, na nakikita ka, hindi ginagamit bilang isang kasangkapan.
Nagsimula kong makita ang larawan ng ikalawang bansa ng mas malinaw. Ito ay isang bansa kung saan ang mga tao ay lumilipat dahil gusto nilang manirahan sa isang lipunan, kung saan ang kabutihan ay hindi kinukutya, kung saan ang katapatan ay hindi itinuturing na katangahan, at kung saan ang pagsunod sa mga patakaran ay hindi isang katatawanan. At kapag ang mga ganitong halaga ay lumikha ng isang network, ito ay lumilikha ng isang napakalaking puwersa ng atraksyon, tulad ng isang tahimik ngunit siksik na magnetic field. Hanggang sa ang mga eksperto na dating nagpahayag na ang Pilipinas ay wala ng kinabukasan ay kailangang manahimik, sinukat nila ang lahat sa pamamagitan ng ekonomiya at populasyon, ngunit hindi kailanman sinukat ang social capital na nagiging bagong pera ng mundo. Hindi pa rin ako lubos na naniwala. Noong gabing iyon, nanatili akong isang matigas na ulo na statistics investigator. Ngunit ang aking dating kumpiyansa ay nagsimulang magkaroon ng lamat, tulad ng isang basag na salamin na hindi maingay ngunit maaaring mabasag sa huli. At alam ko na kinabukasan ng umaga, kailangan kong mag-imbestiga ng mas malalim, dahil kung totoo ang ikalawang bansa, hindi lamang nito babaguhin ang imahe ng Pilipinas, babaguhin nito ang sagot ng mundo sa pinakamalaking tanong sa panahong ito. Paano tayo mamumuhay ng sama-sama bilang tao? Kinabukasan ng umaga, nakaupo ako sa isang maliit na conference room ng isang consular office para sa data ng populasyon na nakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng Pilipinas. Ang mapusyaw na kulay ng mga dingding, ang amoy ng mainit na tsaa, at ang tuloy-tuloy na ugong ng aircon ay nagbigay ng isang kapaligiran na masyadong payapa para sa misyon na ipinadala sa akin. Inilapag ko ang isang folder ng mga dokumento sa mesa na parang inilalagay ko rin ang aking sariling mga paniniwala at binuksan ang unang pahina na may tatak na internal use only. Ang mga numero sa ulat ay malinaw pa rin, napakalinaw na nakakainis dahil hindi ito sumusunod sa lohika na matagal ko nang pinaniniwalaan. Ang pangalan ko ay Jose Santos, isang internasyonal na population statistics investigator, isang taong lumaki sa ideya na ang mundo ay maipapaliwanag sa pamamagitan ng mga pattern. Kung alam mo ang mga variable, alam mo ang resulta. Ngunit sa folder na ito, ang resulta ay dumating bago ang paliwanag at iyon ang pinakaayaw ko bilang isang statistician. Naalala ko ang sinabi ng aking hepe bago ako umalis. Huwag mong sukatin ang Pilipinas gamit ang lumang panukat. Noong una, inakala kong ito ay isang uri ng diplomatikong pag-alo. Ngayon, ito ay naging isang matalas na babala. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng maikling mensahe sa punong tanggapan, humihingi ng lahat ng raw data na ginamit sa pagtataya, kasama na ang pinakakonserbatibong mga pagpapalagay. Hindi ko kailangan ng buod. Kailangan ko ang landas ng mga numero kung paano ito nakarating dito. Ilang minuto lang, ang aking screen ay napuno ng mga file at teknikal na paliwanag. Binasa ko ito na parang sinusundan ang mga yapak sa basang lupa. Malinaw ang mga yapak, ngunit wala ang may-ari. Ang punto ay, hindi binabanggit ng ulat na ito ang birth rate bilang pangunahing dahilan tulad ng dati. Tinutukoy nito ang paglipat ng mataas na kalidad na populasyon sa isang antas na hindi pa nangyari sa isang bansa na itinuturing lamang na sentro ng turismo, at ang mahalaga, hindi ito nagtataya batay sa pangarap. Ginamit nito ang pinakamaingat na mga pagpapalagay, ngunit ang graph ay patuloy pa ring tumataas, na parang may isang hindi nakikitang kamay na nag-aangat nito. Nagsimula kong maunawaan na ang aking misyon ay hindi upang patunayan na mali ang ulat, kundi upang patunayan kung ano ang puwersang iyon at bakit ito gumagana sa Pilipinas. Humiling ako ng pakikipagpulong sa isang Pilipinong coordinator, isang mataas na opisyal ng gobyerno mula sa Bureau of Immigration. Tinanggap niya ako ng isang magalang na ngiti na hindi labis o kulang isang ngiti na parang nagsasabing, iginagalang ka namin, ngunit mayroon din kaming sariling dignidad. Sinimulan ko ang usapan ng direkta, tulad ng isang taong nagtatrabaho sa data. Gusto kong suriin kung mayroong anumang pagluluwag sa mga kinakailangan sa visa o mga espesyal na programa ng insentibo upang madagdagan ang populasyon. Ang tanong ay sinadyang maging mapanuri, ngunit hindi natinag ang lalaki. Tumango lamang siya at iniusog ang isang set ng mga dokumento sa aking harapan. Narito po ang lahat ng pamantayan, sir. Makikita ninyo na hindi ito naging mas madali. Sa katunayan, mas humigpit kami dahil kailangan naming tiyakin na ang mga darating ay makakasama ng maayos sa aming lipunan.
Ang parira lang makasama ng maayos sa lipunan ay nagpatigil sa akin. Sa aking paraan ng pag-iisip, ang mga tao ay mga unit ng paggawa. Ngunit sa kanyang pangungusap, ang mga tao ay mga miyembro. Yumuko ako at binasa ng detalyado ang mga pamantayan. Salita tulad ng kwalifikasyon, responsibilidad, profesional na kakayahan, katatagan sa pananalapi, pagsusuri sa background, at maging pagtatasa ng kakayahang umangkop sa komunidad. Hindi ito isang malawak na pagbubukas ng pinto, kundi isang maingat na pagpili. Kaya nagtanong ako, kung gayon, bakit tumaas ang bilang ng mga aplikante? Hindi siya sumagot kaagad. Tumingin siya sa bintana na parang pumipili ng mga salitang hindi makakasakit. Nakatrabaho na po ba kayo sa isang lungsod kung saan mabilis maglakad ang mga tao, ngunit mabagal ang kanilang mga puso? Isang lungsod kung saan lahat ay mayroon ng lahat, ngunit walang sinuman ang nakakaramdam na sapat na ligtas para maging kanilang sarili? Dahan-dahan siyang nagsalita at pagkatapos ay bumaling sa akin. Ang ilang tao ay pumupunta sa Pilipinas hindi dahil gusto nila ng higit pa. Pumupunta sila dahil gusto nila ng sapat na. Ang salitang sapat sa kulturang Pilipino ay hindi nangangahulugang pagkatalo. Ito ay ang kaalaman kung kailan titigil. Ito ay isang uri ng kayamanan. Para akong hinila palabas ng graph at pinilit na tingnan ang mga tunay na tao. Nagsimula akong makita na ang ikalawang bansa na tinutukoy ko kagabi ay hindi isang tula. Ito ay isang bagong balangkas para sa kahulugan ng migrasyon. Ang mga tao ay hindi lamang lumilipat upang takasan ang kahirapan. Lumilipat sila upang takasan ang lamig ng isang lipunan na walang tiwala sa isa't isa at hinahanap ang isang lugar na naniniwala pa rin na ang mga tao ay mas mahalaga kaysa sa sistema. Umalis ako sa gusaling iyon na may ilang business card at isang mas mabigat na pakiramdam sa aking dibdib. Dahil kung totoo ang narinig ko, ang investigasyong ito ay hindi magtatapos sa pagsusuri lamang ng mga numero. Kailangan kong tingnan ang buhay sa mismong lugar, maghanap ng ebidensya sa mga mata at kilos ng mga tao. At kailangan kong tanggapin ang isang nakakatakot na posibilidad para sa isang statistician na tulad ko, na may isang bagay na mas malaki kaysa sa mga numero ang kumikilos at ang pangalan nito ay tiwala. Noong gabing iyon, bumalik ako sa aking hotel sa may Bonifacio Global City na may pakiramdam na para akong tinuruan ng isang aralin ng magalang ngunit mabigat. Binuksan ko ang aking computer, inilagay ang mga dokumento ng Bureau of Immigration sa tabi ng isang baso ng tubig at sinimulang suriin muli ang landas ng mga numero ng may katigasan ng ulo. Dahil kahit na nagsisimula ng manginig ang aking puso, hindi pa rin sumusuko ang aking instinct bilang statistician. Kailangan kong makahanap ng butas. Kailangan kong makahanap ng isang punto kung saan maaaring nagkamali ang ulat. Nagtakda ako ng 3 bagong hypothesis. Sinusubukan ang mga ito isa-isa. 1. Ang gobyerno ng Pilipinas ay maaaring may napakalaking pakete ng mga espesyal na pribilehiyo. 1. Ang migrasyon ay maaaring isang pansamantalang trend lamang mula sa social media. 3. Mayroong dobleng pagbibilang o maling kategorya na nagpapaganda sa mga numero. Nakahinga ako ng maluwag sandali dahil kahit papaano, ang pagtatakda ng mga hypotheses ay nagbalik sa mundo sa isang pamilyar na format. Ngunit ilang oras lamang, ang ginhawang iyon ay dinurog na parang yelo na inilagay sa isang baso ng iced tea. Malamig na tumugon ang mga numero. Walang senyales ng abnormal na insentibo. Walang dobleng pagbibilang sa isang antas na magbabago sa direksyon ng graph. At ang pinakamahalaga, ang trend ay hindi biglang tumaas at bumagsak. Ito ay patuloy na tumataas, tulad ng isang taong nakapagpasya na hindi isang taong sumusubok lamang. Para akong nakatayo sa harap ng isang pinto na nakakandado gamit ang isang susi na hindi ko alam ang pangalan. Ang pangalan ng susing iyon ay maaaring hindi economics, hindi patakaran, hindi marketing. Ngunit ito ay isang bagay na hinahanap-hanap ng bagong henerasyon sa buong mundo at hindi ko pa ito masabi ng malakas. Binuksan ko ang ilaw sa tabi ng kama at kinuha ang aking kuwaderno, isinulat ang mga salitang contrary to logic sa malalaking titik. Dahil ito ang puso ng usaping ito, ang mga numerong dapat bumaba ay tumataas sa kabila ng pagbaba ng birth rate sa malalaking lungsod, sa kabila ng pagtaas ng halaga ng pamumuhay, sa kabila ng kawalan ng katiyakan sa mundo. Dati akong naniniwala na ang mga tao ay lilipat dahil sa pera at benepisyo. Ngunit sinasabi sa akin ng ulat na ito
na ang atraksyon ng Pilipinas ay gumagana sa isang espasyo na hindi kailanman binanggit ng mga lumang teorya. Ang espasyong iyon ay ang pakiramdam ng kaligtasan sa lipunan at pagiging tao sa pang-araw-araw na buhay. Hindi ko gusto ang mga salitang ito dahil mahirap sukatin. Ngunit habang mas mahirap itong sukatin, mas lalo kong nalaman na maaaring ito ang tunay na sagot. Tumawag ako pabalik sa punong tanggapan, humihingi ng isang set ng comparative data sa mga kalapit na bansa na may katulad na heograpiya at nahaharap sa mga katulad na problema sa populasyon upang makita kung ang fenomenon na ito ay rehiyonal o partikular. Nang dumating ang data, nakita ko ang dalawang landas na malinaw na naghihiwalay tulad ng magkaibang lane sa isang kalsada. Ang mga kalapit na bansa ay may pagtaas sa mga migrante, ngunit karamihan ay mga mababang sahod na manggagawa na pumupuno sa mga puwang sa labor market. Samantala, ang Pilipinas ay umaakit sa mga taong lumilikha ng merkado, mga taong may mataas na antas ng karanasan sa pananaliksik, mga taong dating nanirahan sa mga sentro ng inobasyon sa mundo, mga taong hindi kailangang isugal ang kanilang buhay sa paglipat, kung hindi dahil sa isang bagong uri ng makatwirang pagpili, isang dahilan na wala sa kanilang paycheck. Tinitigan ko ang mga numerong iyon ng matagal hanggang sa parabang tinitingnan nila ako pabalik at tinatanong, gaano mo pa katagal lolokohin ang iyong sarili na nauunawaan mo ang mga tao mula sa isang graph? Naging malinaw ang salungatan sa aking dibdib. Kailangan ko pa rin gawin ang aking trabaho. Patunayan, suriin, tapusin ng may kahigpitan. Ngunit kasabay nito, nagsimula akong makarinig ng isang maliit na tinig sa aking puso na nagsasabing, mula sa katayuan patungo sa kapayapaan, mula sa bilis patungo sa kahulugan, at kung totoo ang bagong perang ito, maaaring mas mayaman ang Pilipinas kaysa sa inaakala ng sinuman, nang hindi nag-aanunsyo, nang hindi nagmamayabang, nang hindi nakikipagkumpetensya ng maingay. Tumayo ako at lumapit sa bintana, tinitingnan ang mga lansangan ng BGC, kung saan may mga ilaw pa rin at mga taong naglalakad pa uwi ng walang takot. Ang tanawing iyon ay nagpaalala sa akin ng salitang, sapat na sinabi ng opisyal ng gobyerno, isang salitang simple ngunit may dimensyon ng katatagan na nakatago. Nagsimula akong magtanong sa aking sarili ng seryoso. Kung ang mataas na kalidad na populasyon ay pinipili ang Pilipinas, nangangahulugan ito na mayroon ang Pilipinas ng isang bagay na kulang sa mundo. At ang bagay na iyon ay nagiging isang atraksyon na may makasaysayang antas. Isinara ko pansamantala ang aking computer, kahit na ayaw ko pang sumuko. Dahil alam ko na kahit maghanap ako ng impormasyon buong gabi, makikita ko lamang ang mga yapak, hindi ang mga taong naglalakad. Ang tanging paraan upang matapos ang ika-4 na yugto ay ang dalhin ang aking sarili palabas ng silid, palabas ng mga talahanayan at graph, patungo sa mga lugar kung saan gumagana ang atraksyong ito sa mga opisina, sa mga laboratorio, sa mga paaralan, sa mga komunidad, at sa mga lansangan sa gabi. Sumulat ako ng isang pangungusap sa dulo ng aking kuwaderno. Kung ang mga numero ay salungat sa lohika, nangangahulugan ito na ang ating lohika ay luma na. At sa sandaling iyon, alam ko na ang susunod na investigasyon ay hindi na paghahanap ng mga pagkakamali, kundi paghahanap ng isang katotohanan na matagal ko nang ayaw tanggapin, na maaaring maakit ng isang bansa ang mga tao, hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng dignidad ng pamumuhay. Nang umagang iyon, nagising ako bago pa man tumunog ang alarm clock, kahit na halos hindi ako nakatulog kagabi. Ang aking isipan ay ayaw magsara, tulad ng computer screen na ipinahinga ko lang. Bumaba ako sa lobby ng hotel. Ang amoy ng kape ay banayad na humahalo sa tunog ng mga kutsarang tumatama sa mga tasa. Ang mga taong nakabihis para sa trabaho ay naglalakad ng hindi nagbabanggaan, hindi nagsisiksikan, hindi nag-iingay. Pinansin ko ang maliliit na bagay na ito, na parang isang taong nagsisimulang maghinala sa normalidad dahil sa maraming malalaking lungsod. Ang ganitong uri ng normalidad ay isang pambihirang bagay. Kinuha ko ang aking folder at lumabas, sinundan ang mapa na iginuhit ko kagabi. Ngayon, pupunta ako sa field, hindi para makipagtalo sa mga numero, kundi para hanapin ang puwersa ng atraksyon na nagpapalingon sa buong mundo patungo sa Pilipinas. Ang unang hantungan ay isang co-working research and office building malapit sa Makati. Hindi ito kasing glamoroso ng mga poster sa advertising, ngunit malinis, simple at may sariling ritmo ng buhay.
Nakipagkita ako sa isang coordinator mula sa isang Pilipinong kumpanya ng teknolohiya sa pamamagitan ng isang network na nakuha ko mula sa mga business card kahapon. Pagpasok ko sa lobby, narinig ko ang mga pag-uusap sa Ingles, halo-halong Tagalog, at may mga teknikal na termino sa Aleman at Pranses na parang normal na bagay. Sa isang mesa, isang lalaking taga-Europa ang nakayuko sa isang tablet tinitingnan ang isang circuit. Sa tabi niya, isang Pilipinong inhinyero na nasa edad 20s ang nakikipag-usap nang walang anumang takot sa mga dayuhan, isang bagay na nakasanayan ko sa ibang mga bansa sa Asya. Ito ay isang kapaligiran ng tunay na pakikipagtulungan, hindi isang pagpapakitang gilas para magmukhang internasyonal. Para akong napasok sa isang silid kung saan lahat ay bumubuo ng hinaharap ng hindi ipinapahayag na ginagawa nila ito. Mula sa Makati, tumungo ako sa isang lugar na tinukoy ng ulat bilang isang bagong hub para sa mga proyekto, ang Clark Freeport Zone sa Pampanga, isang special economic zone. Ang pagtingin sa mga lumalawak na infrastruktura mula sa bintana ng sasakyan ay parang pinapalitan ng bansa ang sarili nitong mga buto. Ngunit ang nagpagulat sa akin ay hindi ang mga kalsada o gusali. Ito ay ang katiyakan sa mga mata ng mga taong nakilala ko sa daan. Huminto ako sa isang maliit na kafe malapit sa isang istasyon ng bus. Ang mga tao ay nagtatrabaho sa kanilang mga laptop ng hayagan, walang pagtatago ng screen, walang pagyakap sa mga bag na parang nagtatanggol laban sa digmaan. Nakita ko ang isang babaeng dayuhan na tumayo para umorder ng kape, iniwan ang kanyang telepono sa mesa nang walang pag-aalinlangan. Napalunok ako. Sa maraming lungsod kung saan ako nagtrabaho, iyon ay isang paanyaya sa pagnanakaw. Ngunit dito, ito ay isang normal na bagay, kaya't naramdaman kong ako ang abnormal. Nagsimula akong magtanong sa mga tao sa paligid ng impormal. Sumagot ang isang staff ng coffee shop na may ngiti. Hindi po madalas may kumukuha. Kung may makaiwan, isinasauli naman po ng iba. Ang kanyang tono ay hindi nagmamalaki. Ito ay isang tono na nagsasabi ng isang katotohanan, tulad ng pagsasabing mainit ngayon. At iyon ang pinakanakakatakot. Dahil kung ang tiwala ay parang hangin, nangangahulugan ito na nakatanim na ito sa pang-araw-araw na buhay, hindi lamang sa patakaran. Noong hapon, binisita ko ang isang testing area ng isang innovation center. Sa loob, may mga Pilipino at dayuhang koponan na nagtatrabaho sa maliliit na grupo. Ang mga whiteboard ay puno ng mga plano. Ang mga nabigong eksperimento ay isinulat bilang mga aral, hindi mga pagkakamali. Nakita ko ang isang Pilipinong team leader na nagpapaliwanag ng may kumpiyansa ngunit hindi agresibo. Hinahayaan niyang matapos magsalita ang iba bago siya magsalita. Ito ay hindi lamang kagandahang loob. Ito ay isang kultura sa trabaho na hindi nagpapahiya sa sinuman ngunit hindi rin hinahayaang matabunan ang katotohanan. Naalala ko muli ang konsepto ng pakikisama at nagsimulang maunawaan ito sa mas malalim na dimension. Ang tunay na pakikisama ay hindi nagpapabagal sa trabaho. Pinapalakas nito ang loob ng mga tao na magsalita dahil alam nilang hindi sila sasaktan sa kanilang dignidad. Mayroon pa ring pagdududa sa aking isipan. Baka lahat ng ito ay isang palabas lamang para sa mga tagalabas. Kaya't binago ko agad ang aking plano. Umalis ako sa sentro nang mas maaga kaysa sa inaasahan, naglakad sa tabi ng kalsada at pinanood ang totoong buhay. Isang karinderiya, mga tricycle driver, mga estudyanteng pauwi, mga matatandang nag-uusap sa harap ng isang tindahan. Naghanap ako ng mga senyales ng tensyon, ng katigasan o ng paghihiwalay. Ngunit ang nakita ko ay isang nakaka-relax na kaayusan. Bawat isa ay may kanya-kanyang espasyo na parang may isang tahimik na kasunduan ang lipunang ito. Huwag istorbohin ang iba. Ang kasunduang ito ay hindi kailangang isulat, ngunit ito ay gumagana. Noong gabi, bumalik ako sa Maynila na may pakiramdam na parang hinuhugasan ng mabagal na alon ang aking pagmamataas. Ngayong araw, hindi ko pa natagpuan ang huling sagot, ngunit nakahanap ako ng unang ebidensya na mahirap itanggi. Ang atraksyon ng Pilipinas ay hindi nagsisimula sa pera o imahe. Nagsisimula ito sa isang bagay na kulang sa mga tao sa modernong mundo. Kaligtasan na hindi kailangang hilingin, tiwala na hindi kailangang patunayan bawat segundo, at isang espasyo na nagpaparamdam sa mga tao na sila ay tao, hindi kasangkapan. At habang pauwi ako sa hotel, ang mga ilaw ng lungsod ay sumasalamin sa bintana. Alam ko na ang susunod na hakbang sa aking investigasyon
ay ang makakuha ng mga testimonya mula sa mga taong talagang lumipat dito. Dahil maipapaliwanag ng mga numero ang direksyon, ngunit ang kanilang mga puso lamang ang makakapagpaliwanag sa puwersa ng atraksyon. Noong gabing iyon, bumalik ako sa aking silid na may pakiramdam na parang may mga butil ng buhangin sa aking sapatos, hindi sapat na masakit para hindi makalakad, ngunit sapat na nakakainis para hindi mapakali. Binuksan ko ang aking mga tala at inayos ang mga ebidensyang nakalap ko sa buong araw. Ang mga nakita ko sa aking sariling mga mata ay nagsimulang maging malinaw. Ang Pilipinas ay hindi bukas sa isang paraang walang direksyon. Sa halip, para itong gumagawa ng isang pinto na pumipili at lumilikha ng isang pundasyon na nagpaparamdam sa mga tao na gusto nilang manatili. Ngunit bilang isang investigador, hindi ko pa rin hinayaang manalo ang aking pakiramdam. Kailangan ko ng isang nasasalat na balangkas, ang sistema, ang mga patakaran, ang infrastruktura ng lungsod, at ang bilis ng gobyerno na pinag-uusapan ng mga dayuhan. Kaya't nagsimula akong magplano para sa susunod na araw, mas masinsinan pa. Susuriin ko ng malalim ang mga serbisyong digital ng gobyerno, ang infrastruktura, at makikita ko sa aking sariling mga mata kung totoo ba ang bilis na ikinukwento nila. Kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa isang one-stop government service center malapit sa distrito ng Ermita sa Maynila. 4. Sinadya kong subukan ito sa paraang pinakasanay ako. Ginawa ko itong isang eksperimento. Ginaya ko ang mga hakbang na ginagawa ng isang dayuhan. Online appointment, pag-verify ng pagkakakilanlan, pagkuha ng mga dokumento, at pagsubaybay sa status. Nakakita na ako ng mga digital system sa Europa na maganda tingnan ngunit mabagal dahil sa mga regulasyon. Sa ilang bansa, ang mga digital na dokumento ay isang maskara lamang para sa mga gawaing papel na nakatago sa likod. Ngunit dito, nakita ko ang mga taong nagtatrabaho sa harap ng mga computer na parang gustong matapos ang mga bagay hindi patagalin. Magalang magsalita ang mga staff, hindi nakakahiya. At higit sa lahat, hindi nila ako pinaramdam na ako ay isang pabigat. Hindi ako nakatanggap ng mga mararangyang pangako. Nakatanggap ako ng kalinawan sa kung ano ang kailangang gawin at kung kailan ito matatapos. Ang kalinawan na ito mismo ang isang luho sa modernong mundo. Lumabas ako sa sentro at dumaan sa mga taong nakapila ng maayos. Walang sigawan, walang tulakan, na parang sinasabi ng lipunan, dadalhin ka ng sistema doon, hindi mo kailangang gumamit ng puwersa. Nagsimula akong magtala ng mga salita sa aking isipan. Ang isang mahusay na sistema ay hindi isang sistema na nagpaparamdam sa mga tao na sila ay kontrolado, kundi isang sistema na nagpaparamdam sa mga tao na sila ay inaalagaan ng hindi binabawasan ang kanilang dignidad. Noong hapon, nakipagpulong ako sa isang operations executive ng isang Pilipinong kumpanya ng logistic na nagtatrabaho sa mga dayuhan. Ipinakita niya sa akin ang kanilang real-time na sentro ng pagkontrol sa transportasyon. Ang mga screen na puno ng data ay nakapaskil sa dingding, mga truck at bodega na parang humihinga ng sabay. Ipinaliwanag niya na ang bilis ng Pilipinas ay hindi nagmumula sa pagmamadali ng mga tao, kundi sa pagbabawas ng friction sa pagitan ng mga ahensya, sa pagitan ng mga hakbang, sa pagitan ng ideya at pagpapatupad. Nanahimik ako dahil iyon ang pinakasistematikong paliwanag na narinig ko mula nang dumating ako. At ito ay direktang tumutugma sa nakita ko sa Innovation Center. Ang mga tao ay naglalakas loob na sumubok dahil ang gastos ng pagkabigo ay hindi ginagawang isang kahihiyan. Nagsimula kong makita ang Pilipinas sa isang bagong dimensyon. Isang lungsod na hindi perpekto, ngunit may espesyal na kakayahang ayusin ang sarili sa pamamagitan ng maliliit na pakikipagtulungan sa pagitan ng mga tao. Mga restaurant na nagtutulungan sa pagbibigay ng direksyon, mga tricycle driver na tumutulong magbuhat ng mga gamit, mga taong nagbibigayan ng espasyo sa sidewalk. Ang mga bagay na ito ay tila maliit, ngunit kapag pinagsama-sama, nagiging isang istruktura na nagpapagana sa lungsod, kahit na ang mas malalaking sistema ay hindi pa perpekto. Noong gabing iyon, pumunta ako sa isang lugar na tinatawag sa ulat na New Research Ring sa lungsod, isang kumpol ng mga opisina at espasyo na konektado sa mga universidad at pribadong sektor. Nakita ko ang mga anunsyo sa trabaho na nakasulat sa parehong Tagalog at Ingles nang may paggalang, hindi isang tono ng pamimilit o pagmamataas. Nakausap ko ang isang Pilipinong team leader. Sinabi niya sa akin, "Hindi namin gustong maging numero 1 sa mundo, sir.
Gusto naming maging isang lugar kung saan ang mga tao ay nagtatrabaho nang hindi nakakaramdam na nag-iisa. Ang pangungusap na ito ay malumanay pakinggan, ngunit ang ugat nito ay napakatibay. Ipinapakita nito na nauunawaan ng Pilipinas ang bagong hamon ng mundo. Ang kalungkutan ay pumapatay ng mas maraming tao kaysa sa kahirapan sa ilang lipunan, at maraming tao ang lumilipat ng bahay upang takasan ang kalungkutan sa lipunan, hindi ang pisikal na paghihirap. Bumalik ako sa aking silid na may mas matatag na pakiramdam. Ang unang layer ng ebidensya ay nagsisimula ng mabuo. Isang sistema ng gobyerno na nagsisikap bawasan ang friction, isang infrastruktura na talagang konektado, isang kultura sa trabaho na nagpapanatili ng dignidad nang hindi isinasakripisyo ang katotohanan, at isang kapaligiran sa lungsod na nagpaparamdam sa mga tao na ligtas sila nang hindi kailangang ipahayag na ligtas sila. Nagsimula kong maunawaan na ang dahilan kung bakit tinatanggap ng mga dayuhan ang mas mababang sahod ay maaaring hindi isang romantikong sakripisyo, kundi isang mas malalim na pagkalkula. Binibili nila ang oras, kapayapaan, tiwala, at espasyo sa isang presyo na mas mura kaysa sa pamumuhay sa isang lungsod kung saan kailangan mong magbayad para sa takot bawat gabi. Ngunit kahit na malinaw ang sistematikong ebidensya, alam kong hindi pa ito sapat. Dahil hindi lamang sinasabi ng ulat na ang mga tao ay pumupunta sa Pilipinas, sinasabi nito na ang mga nangungunang talento ay nag-uugat dito. Kailangan ko ang kanilang mga tinig, ang kanilang mga dahilan na nagmumula sa totoong buhay, hindi mula sa mga graph. At iyon ang punto, kung saan ang investigasyon ay papasok sa ikalawang layer ng ebidensya. 3 pangunahing saksi na kailangan kong makilala upang matigil ang aking pagdududa na lahat ng ito ay isang magandang larawan lamang na pansamantala at tanggapin na ang ikalawang bansa ay talagang nabubuo. Nakipagkita ako sa unang saksi isang umaga kung saan ang hangin sa Maynila ay mamasa-masa kaya't dumidikit ang aking damit sa aking likod. Ngunit kakaiba, hindi ako nairita tulad ng dati. Siguro dahil nasasanay na ako sa ritmo ng lungsod na ito, isang ritmo na hindi nagmamadaling itulak ang sino man sa daan, ngunit hindi rin hinahayaang may tumigil sa gitna. Ang unang saksi ay si Jonas Keller, isang inhinyerong Aleman na dating nagtrabaho sa mga self-driving car system sa Europa. Pinili ko siya dahil malinaw na sinasabi sa ulat na ang mga nangungunang talento sa industriya ay lumilipat at gusto kong malaman kung ano ang nakakaakit sa isang taong tulad niya. Nag-usap kami sa isang maliit na conference room sa tabi ng isang laboratorio. Ang aircon ay sapat na malamig, hindi nakakasakit ng ulo tulad ng sa ibang lugar. Inilapag ni Jonas ang kanyang laptop sa mesa nang hindi tumitingin sa kaliwa o kanan, hindi tulad ng isang taong tinuruang mag-ingat sa kanyang mga ari-arian. Nakakapagsalita siya ng kaunting Tagalog, sapat para bumati at magpasalamat bago bumalik sa malinaw na Ingles. Sinimulan ko sa isang direkta at medyo matigas na tanong. Iniwan mo ang isang mataas na sahod at isang matatag na sistema sa Europa para pumunta rito. Bakit? Inaasahan kong sasagutin niya ito ng tungkol sa teknolohiya o mga benepisyo. Ngunit nanahimik si Jonas ng 2 segundo at pagkatapos ay itinuro ang isang whiteboard na puno ng mga sketch at mga salitang subukan, mabigo, ayusin, ulitin. Sinabi niya, sa amin, maganda ang sistema. Ngunit napakabigat, kaya't ang isang ideya ay kailangang humingi ng pahintulot bago pa man ito huminga. Dito, hindi ko kailangang humingi ng pahintulot para mangarap. Bahagya siyang tumawa at ikinuwento na sa Europa, ang pagtulak ng isang bagong bagay ay tumatagal dahil sa makapal na mga layer ng pagpapasya. Ngunit sa kanyang Pilipinong koponan, kung magmungkahi siya ng isang ideya noong Lunes ng umaga, sa Huwebes ng gabi, mayroon na silang prototype na masusubukan. Hindi ito isang baliw na bilis, diin niya. Ito ay isang bilis na nagmumula sa pagtitiwala sa isa't isa. Agad akong tumutol, ayon sa aking instinct. Hindi ba't ang ganitong bilis ay pag-exploit sa mga manggagawa? Umiling si Jonas ng mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Sinabi niya na ang kanyang Pilipinong koponan ay talagang masipag, ngunit hindi dahil sa takot na matanggal sa trabaho. Sinabi niya na ginagawa nila ito dahil gusto nilang manalo ang koponan at ayaw nilang iwanan ng isa't isa. Ang pangungusap na ito ay nagpatigil sa akin dahil para itong isang halo ng modernong ambisyon at tradisyonal na diwa ng komunidad. Nagtapos si Jonas sa isang maikling pangungusap na agad kong isinulat. Hindi ako lumipat para sa pera. Lumipat ako para maramdaman kong muli na may kahulugan ako. Ang ikalawang saksi
ay nakilala ko noong hapon sa Cebu sa pamamagitan ng isang online appointment sa isang biological research center na konektado sa isang lokal na ospital. Siya si Camille Moreau, isang French molecular biologist na lumipat sa Pilipinas kasama ang kanyang 2 anak. Inaasahan kong maririnig ang tungkol sa mas murang gastusin o kalidad ng hangin, ngunit nagsimula si Camille na may bahagyang nanginginig na boses. Maganda tingnan ang Paris, ngunit doon, para akong naglalakad sa manipis na salamin araw-araw. Binanggit niya ang naipon na takot, ang pag-uwi sa gabi, ang paghahatid sa mga anak sa paaralan, ang pag-iingat sa maliliit na bagay na naging ugali na at nagpapagod sa kanyang puso. Huminto siya at sinabi na ang talagang nagpapasya sa kanya ay ang kanyang unang gabi sa Pilipinas. Nakita niya ang mga estudyanteng naglalakad kasama ang kanilang mga kaibigan, nagtatawanan sa kalye. May mga matatandang nakatingin, hindi nakatitig, kundi parang nagbabantay mula sa malayo ng may kabaitan. Umiyak ako sa kotse, pag-amin niya, dahil nalaman ko lang noon kung ano ang itsura ng kaligtasan. Ikinuwento niya na ang paaralan kung saan nag-aaral ang kanyang mga anak ay hindi lamang nagtuturo para sa kompetisyon, kundi nagtuturo ng disiplina sa paraang hindi sinisira ang mga bata. Tinatawag ng mga guro ang mga pangalan ng mga bata sa isang tono na may paggalang. At hindi siya itinutulak ng mga kaibigan ng kanyang anak dahil lamang sa pagiging dayuhan. Ang aking anak ay hindi pinaramdam na siya ay iba, sabi niya. At para sa isang ina, iyan ay mas mahalaga kaysa sa kita. Ang ikatlong saksi ay nakilala ko muli sa Maynila sa isang co-working space sa paligid ng lungsod Quezon. Siya si Arjun, isang Indian software engineer na dating nagtrabaho sa isang kalapit na bansa ng Pilipinas na may mahigpit na sistema at kilala sa kaayusan. Direkta siyang magsalita na nagustuhan ko. Doon, mayroon akong trabaho, pera, lahat, maliban sa pakiramdam na ako ay tao. Sinabi niya na hindi mali ang kaayusan, ngunit ang isang saradong lipunan ay nagpapatingin sa mga dayuhan bilang mga manggagawa kaysa sa mga kapitbahay. Ikinuwento niya na sa mga araw ng pahinga, naglalakad siya mag-isa na parang anino. Kahit malinis ang mga kalsada, marumi ang kanyang puso sa kalungkutan. Pagkatapos, pumunta siya sa Pilipinas. Wala siyang gaanong inaasahan, ngunit ang unang nangyari ay may mga taong tumulong sa kanya nang hindi humihingi ng kapalit. Mga taong nag-anyayang kumain ng hindi kailangang maging malapit na magkaibigan. Mga taong ngumingiti ng walang dahilan. Naramdaman kong nakabalik ako sa isang mundo kung saan ang mga tao ay tumitingin pa rin sa mukha ng isa't isa bago tingnan ang kanilang pasaporte. Dahan-dahan niyang sinabi, "Hindi ako pinaramdam ng Pilipinas na ako ay isang problema. Pinaramdam sa akin ng Pilipinas na ako ay isang tao." Noong gabi, tahimik akong nakaupo mag-isa. Ang mga pagdududa sa aking isipan ay nagsimulang humupa, tulad ng pagbaba ng tubig pagkatapos ng bagyo. Dahil ang mga testimonya ng 3 tao ay hindi magkakapareho, ngunit mayroon silang iisang malinaw na diwa. Hindi sila lumipat dahil mas marami ang mayroon sa Pilipinas, kundi dahil ginawa ng Pilipinas na mas magaan ang kanilang buhay, magaan mula sa takot, magaan mula sa kalungkutan, magaan mula sa pagtingin bilang isang kasangkapan. At bilang isang investigador, alam ko na ang layer ng ebidensyang ito ay hindi isang dokumento. Ito ang pinakamabigat na bagay. Ang katotohanan sa tono ng mga taong inilipat ang kanilang buong buhay para sa salitang dignidad. At alam ko na may isang hakbang na lamang akong kailangang gawin. Lumabas sa gabi muli upang patunayan sa aking sariling katawan kung ang tinatawag nilang ikalawang bansa ay umiiral sa mga totoong lansangan o hindi. Noong gabing iyon, nagpasya akong huwag magplano, huwag magtakda ng ruta, huwag mag-abiso sa sinuman. Gusto kong gawing huling instrumento ng eksperimento ang aking katawan. Kung umiiral ang ikalawang bansa, dapat itong maramdaman ng walang sinumang nagtuturo. Umalis ako sa hotel pagkalipas ng 8 ng gabi. Naglakad ako pababa sa mga abalang kalsada ng Makati. May buhay pa rin, ngunit hindi maingay. Ang mga ilaw ng neon ay sumasalamin sa mga bangketa. Ang mga tao ay naglalakad ng may kakaibang ritmo na nagkakaintindihan. Walang nagmamadali, walang nagsisiksikan, na parang may isang tahimik na kasunduan ng lungsod. Makakarating tayo ng sabay-sabay, hindi kailangang mag-unahan. Napansin ko ang aking mga kamay na hindi mahigpit na nakahawak sa aking telepono tulad ng dati. Ang aking puso ay tumibok ng mas mabagal nang hindi ko namamalayan.
Ang unang senyales ng tiwala na hindi nangangailangan ng pahintulot. Lumiko ako sa isang eskinita na hindi ko pamilyar. Huminto ako sa isang kainan sa tabi ng daan na nagbebenta ng mami. Ang amoy ng mainit na sabaw ay nagpatunaw sa aking pag-iingat. Binati ako ng may-ari sa isang normal na tono na walang hinihingi sa akin kundi ang kumain ako hanggang mabusog. Inilagay ko ang aking bag sa tabi ng upuan nang hindi nag-iisip ng husto. Isang pag-uugali na sa maraming lungsod ay isang paanyaya sa problema. Ngunit dito, hindi ito isang malaking bagay. Isang grupo ng mga estudyante ang nagtatawanan habang nagbibisikleta. Isang matandang lalaki ang nanonood ng balita sa kanyang telepono. Isang tindera ang nagbibigay ng sukli ng may kalmado. Ang mga tanawing ito ay hindi kahanga-hanga, ngunit kapag pinagsama-sama, ito ang backdrop ng kaligtasan, kung saan hindi nararamdaman ng mga tao na kailangan nilang ipaliwanag ang kanilang sarili. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa isang istasyon ng MRT. Nakita ko ang mga pasahero na nakapila ng hindi nangangailangan ng harang. Pagdating ng tren, lahat ay nagbigay daan sa mga bababa. Naalala ko ang isang lungsod kung saan ako nagtrabaho, kung saan ang tensyon ay ginagawang isang negosasyon ng kapangyarihan ang bawat pagsakay at pagbaba. Ngunit dito, ang kapangyarihan ay itinatabi para sa mas mahahalagang bagay, ang pamumuhay ng sama-sama. Nakita ko ang isang dayuhang lalaki na nahulog ang telepono. Isang teenager na Pilipino ang mabilis na kinuha ito at hinabol siya para ibalik nang hindi umaasa ng pasasalamat. Isang maliit na pangyayari na walang checkbox sa isang ulat, ngunit sa totoong buhay, lumilikha ito ng isang pakiramdam ng seguridad na mas malakas kaysa sa libu-libong CCTV camera. Nagpahinga ako sa isang maliit na parke sa tabi ng kalsada. Ang mga kahoy na bangko ay mainit pa rin mula sa araw. Inilagay ng mga kabataan ang kanilang mga laptop sa isang batong mesa at tumayo para bumili ng inumin. Pinanood ko sila nang hindi sinasadyang tumingin. Isang kabalintuna ang eksperimento dahil ang tiwala ay gumagana lamang kapag huminto tayo sa pagbabantay sa lahat ng bagay. Lahat ay nasa kanilang lugar pa rin. Bahagya akong natawa sa aking sarili. Dahil ang isipan ng isang statistician na tulad ko ay gumuho dahil sa ebidensya na hindi nangangailangan ng graph. Naglakad ako ng mas malalim sa isang mas tahimik na lugar. Ang kulay dalandan na ilaw mula sa mga poste ay lumilikha ng mahahabang anino. Ang mga anino ng mga tao ay nagpapatong-patong ng malumanay. May mga sasakyang dumadaan paminsan-minsan, hindi isang tunog na nagsasabi ng panganib, kundi isang tunog na nagsasabi ng daloy ng buhay. Naalala ko ang sinabi ni Camille, ganito ang itsura ng kaligtasan. At ang sinabi ni Arjun, pinaramdam sa akin ng Pilipinas na ako ay isang tao. At ang sinabi ni Jonas, hindi ko kailangang humingi ng pahintulot para mangarap. Ang tatlong pangungusap ay nagtagpo sa aking harapan sa isang gabi. Ang kaligtasan ay nagbibigay daan sa mga pangarap na hindi humingi ng pahintulot. At ang dignidad ay ginagawang hindi kailangang ipahayag ang kaligtasan. Biglang umambon. Ang mga tao sa paligid ay sabay-sabay na sumilong sa ilalim ng mga bubong nang hindi inuutusan. Nakita ko ang isang babaeng Pilipina na inalok ang kanyang payong sa isang dayuhang lalaki na walang dala. Tinanggap niya ito ng may nahihiyang ngiti. Walang mahabang sinabi ang babae, tumango lamang siya, na parang nagsasabing, okay lang. Ang maikling parira lang ito, okay lang, ay hindi isang pagwawalang bahala sa problema. Ito ay isang sama-samang responsibilidad sa maliliit na abala sa buhay. May naramdaman akong gumalaw sa aking dibdib na parang naunawaan ko ang konsepto ng social capital sa isang antas na hindi kailanman itinuro sa mga libro. Huminto ako sa paglalakad, tiningnan ang lungsod sa aking harapan, at tinanong ang aking sarili ng direkta, kung kasama ko ang aking anak na naglalakad dito ngayong gabi, ano ang mararamdaman ko? Ang sagot ay dumating ng mabilis, nakakagulat. Mararamdaman kong may mga taong nag-aalaga mula sa malayo, nang hindi nakikialam. Mararamdaman kong ang maliliit na pagkakamali ay hindi parurusahan ng karahasan. Mararamdaman kong ang aking pagkatao ay hindi kailangang patunayan bawat segundo. At iyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang handang ilipat ang kanilang buong buhay dito. Nang bumalik ako sa hotel pagkalipas ng hating gabi, hindi ko agad binuksan ang aking computer. Inilagay ko ang aking sapatos ng dahan-dahan na parang iginagalang ang silid na nagbigay sa akin ng tirahan. Alam ko na, tapos na ang eksperimento dito. Ang ikalawang bansa ay hindi nakatago sa mga patakaran, hindi nakatago sa budget.
Ito ay naglalakad sa mga lansangan sa gabi, sa maliliit na kilos na ibinibigay ng mga tao sa isa't isa nang hindi nagkakalkula. At kapag pinagsama-sama ang mga ito, nagiging pinakamakapangyarihang puwersa ng atraksyon. Isang atraksyon na nagpapalakas ng loob sa mga tao na ipagkatiwala ang kanilang kinabukasan sa isang lungsod, isang bansa, at sa maikling salita na sinasabi ng mahina, okay lang. Kinaumagahan, nakaupo ako sa lobby ng airport, pinapanood ang mga taong humihila ng kanilang mga maleta na parang agos ng tubig. Binuksan ko at binasa ang huling ulat na isinulat ko sa aking sariling kamay. Ang nagbago ay hindi ang mga numero, kundi ang bigat nito. Dati, tinitingnan ko ang Pilipinas bilang isang graph na pinipilit pababa ng mga teorya ng populasyon. Ngayon, nakikita ko ang Pilipinas bilang isang kanlungan para sa kaluluwa kung saan ang mundo ay kusang loob na dumarating. Isinulat ko ng malinaw na ang pagtaas ng bilang ng mga tao ay hindi isang panlilin lang sa estatistika at hindi resulta ng mga insentibo sa pera. Ito ay nagmumula sa atraksyon ng isang lipunan na nagpaparamdam sa mga tao na sila ay ligtas, may dignidad at hindi nag-iisa. Hindi nilikha ng Pilipinas ang ikalawang bansa gamit ang bagong teritoryo, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, tiwala, pakikipagkapwa at kabaitan sa pang-araw-araw na buhay. Naalala ko sina Jonas, Camille, at Arjun at ang iisang pangungusap na pareho sa kanilang iba't ibang wika. Dito, nararamdaman kong ako ay isang tao. Ang pangungusap na iyon ay nagbubuod sa lahat ng teorya ng mas mahusay kaysa sa anumang aklat. Kung ang mundo ay nagkakawatak-watak dahil sa takot, pinapatunayan ng Pilipinas na ang tunay na lakas ay ang kakayahang magsama-sama ng mga tao nang hindi sinasaktan ang isa't isa. Bago sumakay ng eroplano, isinara ko ng dahan-dahan ang folder at ngumiti sa aking sarili sa unang pagkakataon. Hindi ako umuwi na may tagumpay sa paghahanap ng mali. Umuwi ako na may magandang kahihiyan ang kahihiyan ng isang taong natuto lamang na ang kinabukasan ng isang bansa ay hindi nakatago sa ilalim ng lupa, kundi sa puso ng mga taong pinipili pa ring maging mabait sa isa't isa, araw-araw.